Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Christopher, o mas kilala sa palayaw na Kitong. At kagaya ng iba ay may karanasan din ako sa mga pangyayari na hindi ordinaryo. At para mas malinaw ang paglatag ko ng aking karanasang ito, sisimulan ko ito sa pagsasama ng aking magulang. Magkasama sa trabaho ang aking nanay at tatay na sina Hermano at Cristina. Nagtatrabaho sila sa tindahan ng tela sa Divisoria sa Manila. Nagkaibigan at nagsama sa iisang bubong. Hanggang sa ipinagbubuntis na ako ni Mama. Sa una ay ayos lang, pero nang nasa 5 buwan na ang tiyan ni Mama noon, nagkaroon ng sakit ang kanilang amo. Maluba ang karamdaman nito na naging sanhi para maputol ang kanilang negosyo. Tamang-tama lang na natapos ang martial law at nawalan sila ng trabaho noon. Nung una'y sinubukan pa ni Papa na maghanap ng ibang trabaho sa Manila, pero dahil sa martial law, maraming establishmento ang hindi tumatanggap noon ng hindi nila kilalang tao. Kung kaya't bago pa man maubos ang kanilang ipon, ay mas pinili na lamang nilang umuwi ng Iloilo noon. Ang aking ama ay tubong Lapas, Iloilo, at ang aking ina naman ay taga Balasan. Si Papa ay maituturing na nasa pinakasyudad ng Iloilo, samantalang ang aking ina naman ay isa sa mga bayan ng Iloilo sa norte. Mas pinili nila na sa lugar ni Papa sila manatili. Maliban sa nasa syudad ito, ay ayaw din talaga ni Mama na umuwi sa kanilang lugar. Sa kung anong dahilan, ay hindi din naman sinasabi ni Mama kay Papa. Nang makarating sila sa Iloilo ay tinanggap naman sila ng magulang ni Papa. Pero pangsamantala lamang yon. Ayon kay Mama ay ramdam niya na hindi siya gusto ng magulang ng aking ama. May iba silang gusto para kay Papa. Pero dahil buntis na si Mama, kung kaya't wala na rin silang magagawa pa. Ganun pa man, hindi niya naranasan na tratuhin siya ng maayos ng kanyang mga binan kapag wala si Papa noon. Mabuti na lamang at hindi na bakante ng matagal ang aking ama. Mabilis na nakahanap ng trabaho sa paggawaan ng harina. Kaagad silang lumipat ng tirahan, ng upahan, at para makatulong kay Papa kahit papano, nagpasya si Mama na magtinda ng mga pagkain pang-almusal. Total naman ang kanilang naupahan ay maraming mga tao na puro nagtatrabaho. Naging epektibo ang desisyon ni Mama dahil sa maganda ang kanyang kita noon. Malaki ang naitutulong niya kay Papa. Nakaipon din siya ng sapat na halaga para sa kanyang panganganak. Hanggang sa tuluyan na akong pinanganak ni Mama noon. Sa bahay lamang niya ako noon pinanganak at manghihilot at mas kilala sa tawag na partera ang umalalay sa kanya. Ganun pa man ay madali lamang akong ipinanganak ni Mama. Ayon pa nga sa partera, sa lahat ng pian na anak niya ay kakaiba si Mama. Wala siyang kahirap-hirap at walang nilalang na malaing ginawa ang namimeste sa kanya habang nagpapaanak siya kay Mama noon. Kung sana lahat ng nanganganak ay ganito kadali, nako, wala sana akong problema. Wika namang gagamot kay Mama noon. Sa mga magtataka, bakit nga ba walang nilalang ang nangingialam kay Mama? Ang kasagutan ay malalaman ninyo sa pagpapatuloy ng kwento. Malusog akong ipinanganak ni Mama. Mabilis lamang din naman siyang nakabawi ng kanyang lakas. Hanggang sa lumaki na ako at nagkaroon na kami noong bahay sa syudad. May karinderya na kami at si Papa ay huminto sa pagtatrabaho sa pag-aawaan ng harina. Magkatuwang sila ni Mama sa pamamalakad sa karinderya. Yun nga lang, nalulong si Papa sa sugal. May bisyo pa. Nagkaroon din ng babae na naging sanhi ng pagkasira ng negosyo namin noon. Madalas na rin silang mag-away ni Mama na nauuwi sa sakitan. Sinasaktan ni Papa si Mama kapag wala siyang maibigay na pera. Hanggang sa hindi na natiis ni Mama ang pananakit ni Papa. Hanggang sa dinala na ni Papa ang kanyang babae sa bahay
Nasa ikalawang baitang na ako nito ng elementarya. Kung kaya't saksi ako sa lahat ng paghihirap ni Mama sa poder ni Papa noon. Ang rason ng magaling kong ama, hindi sila kasal kung kaya't walang karapatan si Mama na pigilan siya kung maghanap siya ng ibang babae. Doon ay nakita ko na nanahimik na lamang si Mama noon. At simula nang sinabi ni Papa sa kanya, hindi na ito umiimik pa. Isang araw ay niyaya akong umalis ni Mama. Wala si Papa noon at ang kanyang babae na nagngangalang Yolanda. Tinanong ko si Mama kung saan kami pupunta. Uuwi tayo sa magulang ko sa Balasan, anak. Nagulat ako dahil may magulang pa pala ito. Ang buong akala ko dati ay mag-isa na lamang si Mama sa buhay. Gawa ng ni isa sa kamag-anak niya ay walang pumunta sa bahay. Ang palagi lamang pumupunta sa amin noon ay ang lola ko na ina ni Papa, na sa tuwing pumupunta sa bahay, paghingi lamang din ng pera ang ginagawa kay Mama noon. Nang araw na yon ay umalis kami ni Mama. Nagpahatid kami sa tricycle papunta sa terminal ng jeep, kung saan bumabiyahe papunta sa lugar nila Mama sa Balasan. Sa madaling salita ay nakaalis kami sa bahay ng walang kaalam-alam ang aking ama. Kung sa panahon ngayon ay mahigit 2 oras lamang ang biyahe mula Iloilo hanggang Balasan, noon ay inaabot ng 4 na oras ang biyahe. Ang lugar na ito ay malapit na sa probinsya ng Capiz. Kung tutuusin ay mas malapit pa ang biyahe mula Balasan papuntang Capiz noon, kaysa mula Balasan papuntang syudad ng Iloilo. Pagdating namin sa terminal, sa may Batad, sumakay pa kami ng tricycle papunta sa barangay kung saan nakatira magulang ni Mama. Hindi pa naman gabi na makarating kami sa lugar, pero ayon sa driver ng tricycle, walang pumapasok na tricycle sa lugar na yon. Tila bang naintindihan naman ito ni Mama dahil sa hindi na siya nagtanong pa sa driver. Sigurado ba kayo na dito kayo pupunta, Ineng? Naninigurado na tanong pa ng Mama. Tumango naman si Mama at ngumiti na lamang sa driver. Nagpasalamat ito sa paghatid noon. Habang inaabot ang bayad niya dito, iginala ko ang paningin ko sa paligid noon. Maganda naman ang lugar. Napapaligiran ng mataas na punong kahoy. Tahimik pero animoy hindi sariwa ang hangin, na parabang basura o di kaya mga hayop sa paligid. Hinawakan ako ni Mama sa kamay. Naglakad kami papasok sa sitio kung saan may mga kabayan na kubo. Gawa ang mga ito sa kawayan at ang bubong ng karamihan ay gawa sa pawid o hindi kaya sa kugon. Ang isang bahay na nasa sentro ng komunidad na yon, gawa sa kahoy at gawa na sa yerong bubungan. Nagsilabasan ng mga tao na nasa kubo. Pinagtitinginan kami ng mga ito, pero hindi lamang pinapansin ni Mama. Hanggang sa may lumabas na matandang lalaki sa bahay na nasa gitna ng mga kubo noon. Nasorpresa ang matanda nang makita kami ni Mama. Kaagad niyang tinawag ang siguro ay asawa nito sa loob ng bahay. Alberta, nandito na si Christina. At ang apo natin. Tawag ng matanda. Kitong, lumapit ka at magmano sa lolo at lola mo. Utos naman sa akin ni Mama. Ako naman ay mabilis na lumapit sa dalawang matanda at nagmano noon. Tuwang-tuwa sina lolo at lola habang hinahaplos ang buhok ko. Binuhat pa ako ni lolo na parang wala lang sa kanyang bigat ko noon. Pinaupo niya ako sa kanyang balikat at tumakbo-takbo sa bakuran habang sinisigaw ang mga katagang. Nandito na yung apo ko! Nandito na yung apo ko! Napaka-weirdo pero noong mga panahon na yon, hindi ko naisip. Masaya din ako dahil doon ko lamang naramdaman ang mainit na pagtanggap ng aking abuelo at abela. Yung mga magulang kasi ng ama ko na ni minsan ay hindi ko man lamang naramdaman na mahal ako ng mga ito. Mas ramdam ko pa ang hindi nila pagkagusto sa tuwing pinupuri ako ng iba sa mukha ko. Hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko, Sirsat, pero may kaputian po ako. May katangusan ng ilong na nakuha ko sa mama ko. Matangkad din ako sa edad ko na 8 taong gulang.
Dahilan para madalas akong inkumpara sa mga pinsan ko na mga anak ng kapatid ni Papa. Dahil doon, ayaw akong kalaro ng mga pinsan ko. Ayun na nga, patuloy lamang si Lolo Erwinio sa kanyang ginagawa na pagtakbo-takbo habang pasa niya ako sa kanyang balikat. Ang mga tao naman sa paligid namin ay nagpalakpakan na tila tuwang-tuwa din ang mga yon. Habang si Lola Alberta, nilapitan si Mama at niyakap. Nagpasalamat ito sa aming pagbisita. Bago pa man sinabi ni Nanay kay Lola ang nangyari sa amin ay niyaya niya muna si Lola na pumasok muna kami sa loob ng bahay. Mabilis namang nagpaalam si Lola sa mga naroroon na papasok na muna kami noon. Maging ako man kumaway na rin sa kanila. Habang si Mama naman ay tila ba walang pakialam sa mga tao na naroroon. Pagpasok namin sa bahay ay doon pa lamang ako binaba ni Lolo. Sa upuan na gawa sa kahoy na sa tingin ko ay mamahaling uri ng tabla. Pinaupo ni Lola si Mama at binigyan kami ng makakain. Prutas at nilagang saging na saba. Binigyan din ako ni Mama at dahil sa nagutom na rin ako sa biyahe kanina, kumain na rin ako. Habang si Lolo naman ay mabilis na kinuha ang isang malaking garapon. Binuksan niya yun at doon ko naamoy ang samyu ng tsokolate na siyang nagpalaki ng mga mata ko. Maging si Mama, lumiwanag ang mukha niya nang maamoy niya ang samyu na yon. Sinabi sa akin ni Mama na tableya ang tawag sa tsokolate na nasa garapon. Gawa umano sa natural na kakawang tsokolate na ito. Kung kaya't ang aroma na naaamoy mula sa tsokolate, puro at natural. Tumango ako sa sinabi ni Mama. Interesado ako sa tsokolate at excited na akong matikman ito. Kaagad naman akong niyaya ni Lolo sa kusina para magpakulo ng tubig na siyang gagamitin sa pagtimpla ng mainit na tsokolate. Sumama ako kay Lolo. Sa kusina, may nakita akong banga na kulay itim. May nakita akong lumabas na tuta noon. Kulay itim ang dalawang tuta at ang mga mata nila ay kulay abo. Pero ang mga paa nila ay may pagkahawig sa mga paa ng kambing. Kung tititigan naman talaga ay parang mga tuta nga ang kanilang itsura. Nginitian ko pa ang mga ito at sinabi ko kay Lolo na, "Lo, ang gaganda naman ng mga tuta nyo." Tinawag ko ang mga tuta na yun gamit ang kamay ko. Magsasalita pa sana si Lolo nang lumingon ito pero nakita na niya ang dalawang tuta na nasa kandungan ko na. At siya namang pagpasok nila Mama sa kusina mula sa sala. "Diyos mio, Christopher!" Wika ni Mama at hahablutin na sana niya ako palayo sa dalawang tuta pero pinigilan siya ni Lola. Hindi naman na ako nagtataka sa ikinilos ni Mama. Dati pa man, ayaw niya ako mag-aalaga ng aso at pusa noon. Sa kung anong dahilan ay hindi naman niya sinasabi. Pero ngayon na naririto na kami kina Lolo ay may tuta sila na siyang nagpasaya sa akin at alam ko na magiging kontento na ako kung sakaling magtatagal kami sa lugar nila. Napabuntong hininga na lamang si Mama at sinabihan ako na mag-ingat sa mga hayop. Baka kagatin ako. "Mga tuta to, Ma." Sagot ko naman, habang hinihimas-himas pa ang dalawang itim na tutang ito. Sinabihan naman sila ni Lolo na bumalik na lamang sa sala at siya na ang bahalang magbantay sa akin. Pagkabalik nila sa sala ay nag-usap sila. Nang maitimpla na ang tsokolate, dinala niya ito sa sala at niyaya ako ni Lolo na bumalik na doon. Kung kaya't binuhat ko ang dalawang tuta papunta sa sala. Hindi naman ako sinaway ni Lolo sa pagbuhat ko na yon kung kaya't hindi ko na ibinaba ang mga ito. Nakita ko si Mama na natampal na lamang ang kanyang noo sa nakikita niya sa akin na kaagad nang napalapit sa mga tuta nila Lolo at Lola. Hinanap ko pa sa kanilang ina ng dalawang tutang ito. Napakamot pa si Lolo sa kanyang ulo habang sinasabi na may kakaibang talento ang mga tuta na yon. Ayon sa kanya ay nabubuhay ang mga tuta kahit walang ina. Hindi din ang mga ito kumakain ng pagkain maliban na lamang sa uling at sa katutubo pa lamang na bunga ng kalabasa. Napanganga naman ako sa sinabi ni Lolo.
Kakaiba ang kanilang tuta. Ngayon pa lamang ako nakarinig ng tuta na kumakain ng uling at kalabasa. At dahil sa bata pa ay naisip ko na kaya siguro itim ang kulay ng mga yon dahil sa uling. Tinanong ko si Lolo kung maaari bang paliguan ang kanilang tuta nun. Sabay naman silang sumagot ni Lola na hindi umano, kung kaya't nagpalipat-lipat ang paningin ko sa kanila. Si Mama naman ang sumagot na sadyang hindi naliligo ang mga tuta nila Lola kung kaya't huwag na akong makulit. Sinabi niya rin sa akin na mas matanda pa sa kanya ang dalawang tuta na yon. Huwag mo din silang sasaktan ha. Nakakaintindi ang mga yan, Kitong. Kaya ingatan mo sila at mag-ingat ka din sa kanila. Wika ni Mama. Muli akong humanga sa dalawang tuta. Naisip ko rin siguro, may kapangyarihan yung mga ito kaya bawal silang mabasa ng tubig. Samantalang si Lolo naman ay tila ba naaaliw na pinagmamasdan lamang ako nito na hinahaplos-haplos ang dalawang tuta na hindi pa rin umaalis sa kandungan ko. Maya-maya ay kinausap ako nito at tinanong kung anong gusto kong ulam. Tumingin ako kay Mama pero nakita ko na abala siya sa pakikipag-usap kay Lola. Kung ano lang po yung meron, Lo. Magalang kong sagot. Sinabihan naman niya akong bilisan ko na sa pag-inom ng tsokolate dahil bababa kami para manghuli ng manok. Natuwa ako sa narinig ko. Sa isip ko ay tuturuan kong dalawang tuta na manghuli ng manok nun. Pwede ko bang isama yung dalawang tuta, Lo? Papahuli ko lang ng manok. Hindi naman ito napigilan ng matawa sa sinabi ko. Doon ko lang nakita ang mga ngipin ni Lolo. Mamula-mula pero naisip ko na siguro ay dahil yon sa kanyang nganga. Mabilis ko nang inubos ang tsokolate na ginawa ni Lolo. Kagad ko na siyang niyaya na lumabas na kami. Niyaya ko rin ang tatlong tuta na pinangalanan ko pang sina Tito at Tita. Napansin ko kasi na babae at lalaki ang mga ito. Natawa naman sina Lolo at Lola nang marinig nila ang pinangalan ko sa dalawang tutang yon. Sinabi pa ni Lolo na sa tinagal-tagal ng dalawang hayop sa kanila ay wala pang nagpangalan sa mga ito. Tanging ako lang ang nagbigay sa kanila ng pangalan. Kaisa-isa pa nila akong apo kaya tuwang-tuwa sila. Dahil nangangahulugan lamang yon na magiging mas malalim ang koneksyon ko sa dalawang hayop. Mas malalim pa sa koneksyon nila sa mga yon. Sa akin lang naman kaya ko sila pinangalanan dahil matagal na panahon ko nang gustong magkaroon ng alaga. Pero hindi ako pinayagan nila Mama at Papa. Dito lang pala ako magkakaroon ng alaga kina Lolo at Lola nun. Pagdating sa labas ay dinala ako ni Lolo sa likurang bahagi ng bahay, kung saan naroroon ang malawak na kulungan ng kanilang manok. Napapalibutan ng mga ito ng lambat. Maging ang bubong na bahagi ng kulungan ay napapalibutan ng lambat kahit na napakalawak ng bahaging yun ng bakuran. Pumasok ako doon at sinama ko ang dalawang tuta. Hinabol ko ang isang malaking tandang para hulihin. Pero ganun na lamang ang gulat ko nang tila ba aninong dumaan si Tito sa tagiliran ko at mabilis na sinunggaban ng manok. Kagat-kagat niya na ito habang papalapit sa akin. At animoy may isip ito habang inaabot niya sa akin ang manok. Kaya napapasigaw ako sa tuwa nun. Samantalang si Tita naman ay nakasunod lang sa kanya. Tinanong naman ako ni Lolo kung paano ko nakilala kung sino si Tito at kung sino si Tita sa dalawa. Dahil pareho lamang silang itim at hindi din kaagad nakikita ang kanilang kasarian. Tinuro ko kay Lolo ang pinagkaiba ng kanilang buntot. Kay Tito ay medyo pino ang balahibo sa kanyang buntot nun. Samantalang kay Tita naman ay medyo makapal ang balahibo. Tiningnan lang ako ni Lolo ng tila ba may paghanga ito na siyang pinagtataka ko naman. Pero nang makita niya na nakamasid sa amin ang isang pamilya na nasa dulong bahagi ng komunidad, kagad na niya akong niyaya na pumasok na sa bahay para maasikaso na ang pagkatay ng manok. Tinapunan ko lang ng tingin ang nagmamasid sa amin na sa palagay ko ay mag-asawang medyo may edad at dalawang bata na ang isa ay sa tingin ko kasing edad ko lang. Pagdating sa kusina ay sinabihan ako ni Lolo na tulungan ko siya sa pagkatay ng manok.
Unang beses kong nakita kung paano katay ng manok nun. At hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi tumulo ang luha. Pinaintindi naman sa akin ni Lolo na ang mga hayop na ginawa para pagkain ng mga tao. Nawawalan sila ng silbiya talaga kapag hindi na natin tinupad ang kanilang tungkulin dito sa lupa, Apo. Kaya huwag kang malungkot. Dahil lahat ng bagay na nilalang ng may likha ay may kanya-kanyang tungkulin sa mundo. Tumango na lamang ako sa kanyang sinabi. Kahit hindi ko pa masyadong naintindihan sa ngayon, alam ko'y maiintindihan ko rin pagdating ito ng panahon. Nang gabing yon ay napuno ng alaala si Mama sa mga nangyari sa kanilang lugar. Animoy masaya naman ang lahat ng yon pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit hindi kinikwento sa amin ni Mama ang tungkol sa kanyang pamilya. Kung kaya't yun ang isa sa gusto ko pa sanang itanong sa kanya. Habang kumakain kami ng hapunan, nagtataka ako kung bakit nakahiwalay ang kinakain ni Lolo at Lola. Iba din ang klase ng pagluto ng ulam nila kaysa sa ulam namin ni Mama. Ganun pa man ay nakita ko naman kanina na niluto yon kaya ipinagsawalang bahala ko na lamang. Nagtanong si Lolo kung nasaan si Papa. Bakit hindi namin kasama nun? Hindi makasagot si Mama. Kung kaya't ako nang nagsalita nun. Iniwan namin si Papa Lo. May iba ng babae. Dinadala pa sa bahay. Napakunot ng noo si Lolo. Napatingin kay Mama. Napayuko na lamang si Mama at hindi na makapagsalita pa. Kung kaya't ako ang tinanong ni Lolo kung ano ang ginawa ng aking magaling na ama. Kinuwento ko kay Lolo kung ano ang nangyari. Kung paano saktan ni Papa si Mama sa tuwing wala siyang maibigay na pera. Na ultimong ako ay nasasaktan kapag mainit ang kanyang ulo. Saglit na tumalim ang mga mata ni Lolo. Bagamat kalmado pero mababanaag ko sa itsura niya na hindi maitatago ng kanyang mata. Mabuti naman at natauhan ka na at dinala mo ditong apo ko, Christina. Hinahayaan ka namin na magdesisyon sa sarili mo pero alam mong hindi namin pahihintulutan na saktan at api-apihin ka at ang aming apo. Nang kahit na sino lang. Lalo na ng mga normal na tao na alam mong walang karapatang mabuhay kung salot lamang din sa mundo. Dire-diretso siyang nakatitig kay Mama. Sa unang pagkakataon ay nakita ko si Mama na animoy bata na umiyak ng walang luha. Sinabihan naman siya ni Lolo na huwag na siyang mag-alala. Nakauwi na kami sa bahay nila Lolo. Kaya wala nang pwedeng manakit sa amin na kahit na sino. Punong-puno ng otoridad na wika ni Lolo noon. Kasunod nito ay ang pagtatanong niya kay Mama kung ano ang plano niya sa akin. Lalong-lalo na sa pag-aaral ko. Ay naman kay Mama, maghanap muna siya ng trabaho sa syudad. Pagkatapos ay susunduin niya na lamang ako kapag nakahanap na siya ng kahit maliit lamang na silid na maaari naming matirahan. Dito ay umalma si Lolo. Hindi siya pumapayag na aalis na naman kami at magtitiis na naman sa kahirapan. Samantalang sa kanilang lugar ay madali lamang ang lahat. Simple at tahimik na pamumuhay. Pero nakikita ko ang pagiging porsigido ni Mama na dalhin ako muli sa syudad noon. Kung kaya't ako na mismong nagsabi na ayaw kong sumama, na gusto kong manatili lamang sa poder ng aking abuelo. Sinabihan ko na lamang si Mama na ayos lang naman sa akin na magtrabaho siya sa syudad at uuwi na lamang pagkatapos ng 2 linggo o di kaya pagkatapos ng 1 buwan. Saglit lang naman yun. Tiningnan lang ako ni Mama at sinabihan na nga, kailangan mong sumama, Kitong. Nag-aaral ka eh. Pero pinilit ko kay Mama na sa lugar na lamang nila ako mag-aral. Gusto kong kasama sina Lolo at Lola. At syempre ang 2 tuta. Kung kaya't wala naman itong nagawa kundi ang magbuntong hininga na lamang. Sa sinabi ko ay nakita kong lumiwanag ang mukha ni Lolo. Tila ba napawi ng inis nito sa nalaman niyang sitwasyon namin ni Mama. Ganun pa man. Sinabi ni Lolo na hindi niya pwedeng palipasin ang mga ginawa ni Papa sa amin ni Mama. Sinabi naman ni Mama kay Lolo
nahayaan na dahil nakauwi naman na kami sa kanila ng ligtas nun. At yun ang mas mahalaga. Sinabi ni Mama sa kanila na babalik siya sa tinitirahan namin para kunin ang card ko sa eskwelahan. Nang sa ganon ay makalipat ako ng pag-aaral sa lugar nila lolo. Natuwa ako nun. Pagkatapos maghapunan ay kaagad naman kaming pumasok ni Mama sa kanyang dating silid. Dito kami matutulog at ito ang aming silid noon. Kaagad naman akong nakatulog ng gabing yon. Pero nang hating gabi na ay naramdaman ko ang dalawang tuta na tumabi sa akin na siyang hinayaan ko lang. Kinabukasan pagkagising ay wala na mga ito sa silid. Bukas na rin ang bintana at pumapasok na ang sikat ng araw noon. Sa paglabas ko sa silid ay nakita ko si Mama na nakahanda na sa pag-alis. Ayon sa kanya, ay uunahin niya munang makabalik sa syudad at makuha ang aking card sa paaralan dahil ang panahon na yon ay nalalapit ng pasukan. Kumain na lamang kami ng agahan at nagpaalam na si Mama na aalis na. Lingid sa kaalaman ni Mama, sinundan siya ni Lolo sa kanyang pag-alis. Naiwan kami ni Lola sa bahay at ginugol niya ang araw na yun sa pagpapakilala sa akin sa aming kapitbahay sa maliit na sityong yon. Pero sa paglabas ko, kasama-sama ko yung dalawang tuta na sina Tito at Tita. Na makita ito ng mga kabataan sa lugar namin. Tila ba hindi sila makapaniwala na daladala ko ang dalawang tuta na yon. May napapansin din ako sa mga kabataan sa lugar. Parang hindi sila naliligo. May amoy silang mapanghi. Yung tipong sumasama yung hangin na sumasamyo sa lugar. "Dito ka na ba titira, Kitong?" Tanong sa akin ng isang bata na kasing edad ko. Loki ang pangalan nito. At ang isa naman sa bata na kasing edad ko ay tila ba may pagkabinabae. Si Tony. Sinabi ko sa kanila na sa lugar na ito na ako titira. Mag-aaral na rin ako sa paaralan na pinapasukan nila. Natuwa naman ang dalawa kong kaibigan. Sinabi nila na magkakaroon na naman sila ng bagong kalaro at makakasama sa paglalakad noon. Pero ayon sa kanila, naiiba daw ako kumpara sa kanila dahil normal ako. Sila hindi. Nagtataka ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Magsasalita na sana si Loki pero dumating si Lola at tinawag ako noon. Nakita ko naman ang dalawa na takot sila sa lola ko. Kung kaya't imbis na hayaan ko silang umalis ay mas niyaya ko sila na pumunta sa bahay. Kilala naman sila ni Lola. Pero kinausap sila ni Lola at pinagsabihan na huwag akong kwentuhan ng kung anong mga kwento na hindi ko maintindihan. Saglit lamang ang itinagal ng mga kalaro ko sa bahay. Nagpaalam na sila. Doon ko na tinanong si Lola kung ano ba ang hindi ko dapat malaman na tungkol sa kanila ng aking lolo Erwenyo. Dito, napilitan si Lola na ipagtapat sa akin ang kanilang pagkatao. Ayon kay Lola, sa maniwala man daw ako o sa hindi, may lahi silang ng aswang. Kung tawagin umano sila, sigbinan. Sila ni Lolo ang gabunan ng kanilang lahi. Ang sigbin ay isang nilalang na nasa anyong aso o hindi naman kaya ay nasa anyong kambing nun. Dalawa umano ang kulay nito. Naaayon ito sa kanilang kakayahan. Kapag sigbinan na may dugong babaylan ay kulay puting sigbin ng kanilang alaga. At kapag sigbinan naman ay halong mambabarang, kulay itim nun. Nang sinabi yun ni Lola ay doon pa lamang ako kinilabutan. Lalo na nang napagtanto ko na ang dalawang tutang itim na kasakasama ko, hindi totoong mga tuta, mga sigbin, at nagsisimbolo ng pagiging mambabarang ng aking lolo at lola. Dito ko napagtanto kung bakit ayaw ni Mama ang manatili sa kanilang lugar. "Ella, bakit si Mama hindi naman aswang? Tsaka bakit hindi naman kayo kumakain ng hilaw na karne?" "Hindi pinili ng ina mo na maging isang normal na nilalang. At sa ating lahi ay kadalasan wala sa anak ang tagapagmana ng aming kakayahan. Kadalasan ay nasa apo.
At kapag nangyari yun ay kailangang may kakambal ka. Pero ikaw, Apo, wala kang kakambal. Kaya sigurado kami ni Lolo mo na maaring isa kang magiting na mambabarang at pinakadelikadong uri ng sigbinan. Alam mo kung bakit? Hindi po eh. Bakit nga buwa? Dito ay sinabi niya sa akin na yun ay dahil sa malapit sa akin ng dalawang sigbin. Kahit sa unang pagkikita pa lamang namin. Ayon kay Lola ay alam ng mga ito na may malalim silang koneksyon sa akin noon. Kung kaya't pinoprotektahan ako ng dalawang hayop sa mga pananakit. Sa akin ng aking ama, kahit noong pinagbubuntis at pinanganak ako ni Mama, ay naroroon ng dalawang nilalang para bantayan ako noon. Ngayon ko lang naintindihan ang sinabi ni Mama. Nasabi sa kanya ng dating manghihilot tungkol sa akin nung pinagbubuntis ako at pinapanganak na walang ni isang nilalang ng dilim ang nagtangkang lumapit sa akin. Magmula nung pinagbubuntis ako ni Mama hanggang pinanganak niya na ako, yun pala ay dahil sa proteksyon na kapangyarihan ng aking abuelo at abuela. Halos hindi ako makapaniwala na ang pangyayari noon na kinatatakutan ko sa ngayon ay bahagi ako ng mga nilalang na yon. Sinabi man sa akin ni Lola na may karapatan naman akong mamili. Kung gugustuhin ko bang maging isang sigbinan o pipiliin ko ang mamuhay bilang simpleng tao lang. Pero huwag ka mag-alala, Apo. Dahil katawan mo ang nagdidesisyon kung karapat dapat ka bang mamuhay bilang isang sigbinan o sadyang mabubuhay ka bilang isang normal na tao lamang. Tumango na lamang ako sa kanyang sinabi. Hanggang sa kinahapunan ay dumating na si Lolo kasama si Mama. Nakita ko na maraming pasa si Mama. Galit na galit si Lola sa nakita niyang itsura ni Mama noon. Dali-dali kong nilapitan si Mama at niyakap. Sa itsura pa lamang ito ay alam ko nang nagpang-abot na naman sila ni Papa sa bahay. Ayon kay Lolo, nahirapan siya dahil sa maraming tao ang nasa bahay kaya hindi siya makalapit. Lalo na't hindi man lamang pala siya nakapagpalit ng kanyang damit noon. Nung una, diskusyon lamang ang kanyang naririnig pero hindi nagtagal. Nagulat na lamang siya nang hindi niya naririnig ang boses ni Mama. Kailangan niya pang paganahin ang kaalaman niya bilang isang sigbinan para malaman niya kung anong nangyari kay Mama sa loob noon. Sinasakal na pala si Mama ng aking ama. Habang ang babae naman ay walang habas na sinasabunutan si Mama noon. Doon na biglang pumasok si Lolo sa loob at mabilis na binalibag ang dalawa na naging dahilan para mahintakutan ang mga ito. Dahil sa nakita nilang pagmumukha ni Lolo na noon ay hindi niya namalayan na naging itsura na pala ng isang aswang. Gamit ang kanyang kakayahan ay kaagad niyang inalis si Mama sa lugar. Kung kaya't nakabalik sila sa balasan bago pa man maabutan ng 5:00 ng hapon. Mabuti na lang at nadala ni Mama yung mga kailangan niya at ang iba kong gamit sa eskwela. Samantalang si Lolo naman ay kaagad nang sinabihan si Lola na linisin ang katawan ni Mama at ibigay sa kanya ang inihubad na damit nito. Hambong akala ko ay magsusumbong si Lolo sa pulis para ipalam kung anong nangyari. Pero ayon sa kanya, isa lamang itong pag-aaksaya sa oras. Walang silbi ang pagiging pinuno ko ng gabunan at bilang isang sigbinan kung ang anak ko ay kinakaya-kaya lamang ng kung sino-sino lang. Takip silim na nun. Nagsimulang mag-usal ng orasyon si Lolo. Lumapit sa kanya si Tito. Inikot-ikutan nito ang damit ni Mama. Inamoy-amoy. Pagkatapos ay umatungal ng malakas. Ilang sandali pa ay may nilagay si Lolo sa damit ni Mama. Saglit akong nakaamoy ng asupre. Saglit lang yon. Mga 10 segundo lang ang nakalipas. Ay muling nag-usal si Lolo ng orasyon. Inihip niya ang orasyon na yon sa bunbunan ni Mama. Samantalang si Mama naman dahil sa pagod at pananakit ng katawan, kagad itong nakatulog.
Ako naman ipinapanood ko ng maigi ang ginagawa ni Lolo. Hanggang sa sinabi ni Lolo sa akin na pwede niyang patayin si Papa sa isang iglap lang. Pero hindi niya yun gagawin dahil ama ko pa rin umano ito. Bibigyan niya lamang umano ito ng leksyon na dadalhin niya hanggat nabubuhay sila ng kanyang babae. Bagay na hindi ko naman tinutulan. Nakita ko kasi talaga yung itsura ni Mama. Winasak nila ang magandang mukha ng aking ina. Hindi naman nagtagal ang pag-uurasyon ni Lolo. Habang ang damit naman ni Mama na may orasyon ay si Lolo na mismo ang nagligpit at nagtago. Isang linggo ang nakalipas, muling lumuwas si Mama. Pero sa pagkakataong ito ay nasa Rojas na lamang ito nagtatrabaho. Naiwan ako sa pangangalaga ng aking lolo at lola. Nag-asawang muli si Mama pero sa kasamang palad ay hindi na sila nagkaanak pa. Ayon kay Lolo, normal lamang na hindi na magkaanak pa si Mama dahil nailuwal na niya ang supling na may dugo na nananalaytay sa paghalili ng kanyang katayuan. Hindi ko na nakita pang ama ko simula ng araw na yon. Hindi na rin ako nag-abala pang hanapin siya dahil para sa akin, sapat na ang masasama kong alaala sa kanya para hindi ko siya makalimutan. Napatawad ko na siya sa ginawa niya sa amin ni Mama. Ganun pa man ay hindi ko naramdaman sa sarili ko na kailangan ko pa siyang hanapin. Hindi ko na nakita ang kalagayan ng aking ama pagkatapos siyang parusahan ni Lolo. Pero ayon kay Lolo ay pinalaki niya umano yung, alam niyo na, yung 2 bilog ng aking ama na siyang dadalhin niya habang siya ay nabubuhay. Samantalang ang babae naman ay tinanggal niya umanong matino nitong kaisipan. Hindi ko na sasabihin pa kung ipinagpatuloy ko ba ang pagiging sigbinan ng aking angkan para na rin protektahan ko ang aking personal na buhay at ang buhay ng aking kasalukuyang pamilya.